Magandang hapon po. Nadisgrasya sa gitna ng pagmamando ng trapiko ang isang barangay tanod sa Dasmariñas, Cavite. Nabundol siya ng humaharurot na motorsiklo. Nahuli na ang rider at kumpiskado ang motorsiklo niyang hiniram lang. Tunghayan ang nahuli kam ng pagbangga sa pagtutok ni Darlene Kai. Masdan ang kuhang ito ng CCTV sa isang tawiran sa Dasmariñas, Cavite. Natatakpan ng karatula sa Center Island ang isang barangay tanod na nagmamando noon ng trapiko. Maya-maya, makikitang biglang napahiga sa kalsada ang tanod. Nasalpok na pala siya ng humaharurot na motorsiklo. Sa isa pang anggulo, makikita mula sa malayo kung paano nasalpok ang tanod ng motorsiklong nagdire-diretso ng takbo. Sumailalim sa operasyon ng 50 anyo sa tanod dahil nabali ang kanang binti. Kwento ng biktima, malayo pa lang ang motorsiklo, pinara niya na ito. Umilag pa po ako eh. Umiwas po ako pero tahuli na po ang lahat. Yun po. Ang masakit lang po, nakasa niya po ako. Nahuli kalaunan ng rider na suspect. Hawak na rin ng Dasmariñas Police ang motorsiklo na napag-alamang hiniram lang ng rider. Ayon sa Dasmariñas Police, sinubukang makipag-areglo ng kaanak ng suspect sa biktima pero desidido ang biktima na ihabla ang rider. Sinusubukan namin kunan ng pahayagang suspect na nakatakdang i-inquest para sa reklamong reckless imprudence resulting in serious physical injury. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, ingat po sa mga produktong inyong binibili. Bistado po sa Bulacan ang isang imbakan na puno ng mga pagkain at ibang produktong expire na pero nabebenta pa rin ng bagsak presyo maging sa online. Ang ilan po sa mga produkto ay para sa bata at mga may edad. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Bit-bit ang isang search warrant. Pinasok ng mga ahente ng National Bureau of Investigation Counterintelligence Division ang isang bahay sa Santa Maria, Bulacan nitong Huwebes. Dito tumambad ang mga dairy product, biskwit, vitamins at iba pa na nakakalat sa sahig o nasa mga kahon na dating nabasa. Halos lahat expired na. Mayroong 2023 pa nag-expire. Ayon sa NBI-CID, ipinapasa ng bagsak presyo ang mga expired na produkto at ang ilan ibinebenta online. Ang ginagawa, binubura po yung expiration at muli pong i-introduce sa merkado para ipagbenta po ito. Nung ating pong na-surveillance ito, ikinasa po ang pag-grade dito at dito po natin nakita yung ginagawang modus po. Naalarma ang NBI nang matuklasang marami sa mga expired na produktong ibinebenta rito para sa mga bata at senior citizen. Maraming nakuha ditong mga chichirya, mga snacks goods, saka mga candy na expired. Nahilig ng mga bata na maaaring magdulot ng sakit. Pag ang pagkain ay may na expiration period, dapat po hindi na ito ikonsumo pagkatapos po ng expiration period. Kakasuhan ng paglabag sa FDA Act at Consumer Act ang naarestong nagpapatakbo ng ni-raid na establishmento. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang may-ari ng warehouse. Paalala ng NBI, siguraduhin po na fit pa for consumption yung mga itong produkto. Tingnan po yung expiration. Makikita naman po natin kung may pagbubura rito. At kung ito po yung masyadong mura, nakakatakot po. Ibig sabihin talaga may problema po ang produktong ating binibili. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Isang lalaki ang nasawi ng makulong sa inuupahang bahay sa gitna ng sunog sa Pasay. 7 bahay ang natupok at damay din ang kanilang barangay hall at daycare center. Nakatutok si EJ Gomez. Ginising ng naggangalit na apoy ang mga residente ng Barangay 138 Pasay City pasado alas 3 ng madaling araw kanina. Itinaas sa unang alarma ang sunog na tumupok sa barangay hall at daycare center. Kanya-kanyang paglikas sa mga apektadong residente. Inilikas din ng mga alagang aso. Marami po kaming aso, nagtatahol po. Tapos binuksan ko yung pintuan namin, pumasok na po yung usok. Tapos sabi ko, iligtas na lang namin yung aso, wag na magdala. Yung apoy po, gumagano na po sa pintuan namin sa taas. Pagkagising ko, nakita ko, may usok na eh. Inano ko na ng fire extinguisher nga, pinabigyan. Pero nung bandang gali, hindi na talaga namin kaya sa fire extinguisher, malaki ng apoy. Damay sa sunog ang isang motorsiklo. Nang maapula ang apoy kaninang 4:53 a.m., pinagtulungang ilabas ng mga tauhan ng SOCO, Bureau of Fire Protection at Philippine National Police ang bangkay ng isang 39 anyos na lalaking natrap sa bahay. Yung katawan ng biktima nakadapa dun sa baba. Bumagsak na lang po siguro yung katawan niya. Ayon sa barangay, posibleng mitsa ng apoy ang nagputukang electrical wiring. Ang area of origin of fire namin nasa
mismong right side ng barangay hall, first floor. Itong structure, lumang bahay na, kahoy sa taas, yung sa baba ay concrete. Kaya nung nasunog siya, mabilis nang nag-spread dahil light materials kasi. Sa tala ng BFP, aabot sa 900,000 pesos ang halaga ng pinsala ng sunog. 7 bahay ang natupok ng apoy, hindi bababa sa 7 pamilya o halos 30 individual ang apektado. EJ Gomez, Nakatutok, 24 Oras. Nais na rin po ng Ombudsman na bantayan ang pagbalangkas at implementasyon ng pambansang budget. Pero pabor kaya rito ang Senado at ang Kamara na siya pong may kapangyarihan sa pagbabalangkas nito. Nakatutok si Jonathan Andal. Dahil sa matinding korupsyon mula sa mga flood control project, magbabantay na rin ang Office of the Ombudsman sa pagbuo ng budget ng Pilipinas. Kailangan may nagbabantay talaga sa budget. Yeah. And I think the Ombudsman's office will now be one of the vanguards of the budget. Babantayan namin ang proseso. Pero sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hindi lang sa pagbalangkas ng budget kundi hanggang implementasyon nito ang babantayan nila. Yung mga magic na nangyayari sa fine print. Okay. Baba, yung ginajumble nila ang funds from program to unprogram, mga gano'n. Nawawala na, may pondo na, nawawala yung pondo dahil ililipat na naman sa flood control. Yan, leksyon sa atin yan. Walang problema yan sa chairman ng Senate Finance Committee. Ilalagay rin naman daw nila online ang lahat ng mangyayari sa pagbuo ng susunod na budget para makita rin ng publiko. Mas marami nagbabantay, budget ay mas mabuti. Very much appreciated natin ang payag ng ating ombudsman. I will not allow anymore insertions or amendments during BICAM. Sinusubukan pa namin kunan ng payag dito sa Nueva Ecija Representative Micaela Swansing na pinuno ng House Appropriations Committee na dating pwesto ni Zaldico. Welcome din daw yan para sa isa sa mga Vice Chairman ng House Appropriations Committee. Wala namang problema because we've been doing that since last year. Yung 2026 budget, wherein nagkaroon po talagang participation ang ating mga civil society organization na makilahok sa budget deliberation. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, wala na sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Quiapo. Pero posible pa rin ang pagulan sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, makaapekto pa rin sa malaking bahagi ng bansa ang habagat. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang pagulan mula tanghali hanggang hapon sa Bicol Region, Ilocos Region, Central Luzon, Cordillera Administrative Region, Mimaropa at Calabarzon. Mula umaga naman ay may tsansa na ng ulan sa Bohol, Cebu, Guimaras, Negros Occidental at Siquijor. Pagdating naman ng hapon hanggang gabi, makakaranas ang posibleng pagulan sa malaking bahagi ng Mindanao na ayon sa Pag-asa ay epekto ng localized thunderstorms. Posible rin ang heavy to intense rain sa ilang bahagi ng Soc-Sargen. May malalakas sa ulan na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide kaya maging alerto po at mag-monitor ng mga abiso. Sa Metro Manila, tanghali hanggang hapon, posibleng maranasan ang panakanakang pagulan. Ngayong bispiras ng ika-5 State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos, mahigpit ang pinatutupad na seguridad sa mga kalsada sa paligid ng batasang pambansa. Full alert na ang status ng pulisya sa Metro Manila. Ang mga paghahanda para rito sa live na pagtutok ni Marisol Abduraman. Marisol. Ivan, handang-handa na raw ang Philippine National Police para magbantay sa seguridad para sa ika-5 State of the Nation Address ng Pangulo bukas. Sa bispiras sa ika-5 State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, nagkalat na ang mga pulis sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, Quezon City na inaasahang daragsain ng mga relihista bukas. Handa na ang tent na magsisilbing command post ng Philippine National Police o PNP. Nasa 20,000 na pulis ang deployed para sa SONA. Itinaas na sa full alert status ang buong Metro Manila, bagaman nilinaw ng PNP na walang banta.
Ang Quezon City LGU magpapatupad ng liquor ban sa lungsod mula hating gabi mamaya hanggang alas 6 ng gabi bukas. Sa Batasang Pambansa Complex, mahigpit na rin ang security check sa mga sasakyan. Meron din K9 unit na nag-iinspeksyon. Bukod sa Commonwealth at Batasan, bantay sarado rin ang paligid ng Malacanang. May mga road closure na rin, gaya Siliwasang Bonifacio at Ayala Bridge. May patutupad din na rerouting. Simula mamayang gabi, magpapatupad na rin ng rerouting ang MMDA sa Commonwealth. May mga isasariring U-turn slots, particular sa harap ng UP Techno Hub at Tandang Sora. Kanina, bumagal ang daloy ng mga sasakyan sa bahaging ito ng Commonwealth. Naglagay kasi ang MMDA ng mga concrete barrier para sa gagawing zipper lane sa southbound lane. Magbabago ng konti sa paligid ng Batasan at dyan sa Commonwealth mismo, magbabago talaga ang mga takbo ng sasakyan dyan. Sa ngayon, 3 grupo pa rin ang nabigyan ng permit ng Quezon City LGU na magrarally bukas sa Commonwealth. Kanina, nagtipon sa Ayala sa Makati ang grupong Atom o August 21 Movement para manawagan sa gobyerno na sana makulong na ang mga kurakot. Ivan, sa pinakahuling impormasyon na binigay sa atin ng PNP, isang grupo pa ang nabigyan ng permit para mag-rally bukas, kaya 4 na sila lahat. Samantala, umaapila naman sila sa mga relista na gawing mapayapa ang pagtitipon bukas. At tinirerespeto nila ang ikangay freedom of expression dahil ang bilin daw sa kanila ng DILG at mismong ni PNP Chief ay serve maximum tolerance. Ivan. Maraming salamat, Marisol Abdurrahman.